Paano kung ang Biblia na kilala ng buong mundo ay kulang ng mga salitang sinabi ni Jesus matapos siyang mabuhay mula sa kamatayan? Sa loob ng 2,000 taon, ang Kristyanismo ay itinayo sa iisang kwento. Namatay si Jesus, nabuhay mula sa libingan, nagpakita sandali sa kanyang mga tagasunod, at umakyat sa langit. Tapos na. Pero mataas sa mga kabundukan ng Ethiopia, may mga monghe na nagbabantay ng isang bagay na sinubukang burahin ng mundo sa kanluran. Mga sinaunang teksto na naghahayag kung ano talaga ang sinabi ni Jesus sa misteryosong 40 araw sa pagitan ng kanyang pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Hindi ito mga footnote. Ito ay buong mga aklat, puno ng mga propesiya, babala, at mga turong napakalakas, kaya tumanggi ang Roma na hayaan itong mabuhay. Ngayong gabi, bubuksan natin ang mga ipinagbabawal na pahinang iyon at tuklasin kung ano talaga ang sinabi ni Jesus matapos talunin ang kamatayan. Kabanata 1. Ang misteryong nakabaon sa Ethiopia, ang Biblia na hindi mo pa nakita. Habang karamihan sa mga Kristiyano ay nagbabasa mula sa Bibliang naglalaman ng 66 na aklat, ang Ethiopian Orthodox Church ay nag-ingat ng isang bagay na mas matanda. Isang sagradong kanon ng 88 aklat, nakasulat sa Ge'ez, isa sa pinakamatandang wika sa mundo. Hindi ito mga bagong dagdag o mga kahina-hinalang piraso. Ito ay kumpletong mga teksto, maingat na kinopya ng kamay sa loob ng mga siglo, protektado ng mga monghe na naniniwala na binabantayan nila ang pinakamalinis na boses ni Kristo mismo. Kabilang sa mga nakatagong sulatin na ito ay isang teksto na tinatawag na ang Aklat ng Tipan, isang dokumento na sinasabi ng tradisyon ng Ethiopia na nagdala ng aktwal na mga salitang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad matapos talunin ang kamatayan. Hindi simbolikong mga talinghaga, hindi malayong mga metapora, direktang mga turo, huling mga tagubilin, mga sagradong babala tungkol sa darating. Bakit tinanggihan ng Roma ang mga tekstong ito? Noong 325 sa Wana D, nagtipon ang konsilyo ng Nikea sa ilalim ng Romanong Emperador Constantine upang magpasya kung aling mga aklat ang bubuo sa opisyal na Bibliang Kristiyano. Ito ay isang pulong pampolitika na kasing halaga ng espiritual. Ang mga tekstong napasama, iyang mga sumusuporta sa sentralisadong hierarchy ng simbahan, malinaw na mga doktrina at mga kwentong madaling kontrolin. Ang mga tekstong hindi, mga mistikong sulatin na puno ng mga pangitain, espiritual na labanan, at mga turo na nagmumungkahi na ang mga mananampalataya ay maaaring direktang kumonekta sa Diyos. Walang pari, walang gusali, walang institusyong kailangan. Ang Ethiopia, na nakahiwalay sa mga kabundukan at disyerto, ay hindi kailanman dumalo sa konsehong iyon. Kaya habang pinaliit ng Roma ang kasulatan, itinago ng Ethiopia ang lahat. Ang kanilang inayos ay hahamong sa mismong pundasyon ng modernong Kristyanismo na alam natin ngayon. Kabanata 2. Ang mga nakatagong salita ng buhay na Kristo, ang 40 araw ng lihim na pagtuturo. Ayon sa mga sagradong teksto ng Ethiopia, hindi lamang nagpakita at nawala si Jesus matapos ang kanyang muling pagkabuhay. Sinasabi ng tradisyon ng Ethiopia na nanatili siya sa lupa ng buong 40 araw, gumagalaw sa pagitan ng pisikal at espiritual ng mundo. Inihahanda ang kanyang mga tagasunod para sa misyong tatagal ng mas matagal pa sa mga imperyo. Sa panahong ito, ibinahagi niya ang tinatawag ng mga sulatin na ang mga makalangit na balumbon, lihim na kaalaman tungkol sa katotohanan ng realidad, ang kaluluwa ng tao, at ang paparating na kadiliman. Itinuro niya sa kanila na ang kamatayan ay hindi ang kaaway. Ang espiritual na pagkabulag ang tunay na kaaway. Ang turong ito lamang ay nagbago ng lahat ng naunawaan ng kanyang mga tagasunod tungkol sa kaligtasan. Hindi ito tungkol sa pagtakas sa kamatayan. Ito ay tungkol sa paggising sa buhay habang humihinga pa. Ang templo ng puso, isa sa mga pinakaradikal na turong iniuugnay kay Jesus sa mga tekstong ito ng Ethiopia, ay tungkol sa kung saan talaga naninirahan ang Diyos. Ayon sa mga tradisyong ito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nagtatayo kayo ng mga templo ng bato at ginto, ngunit ang tunay na templo ay nasa loob ninyo. Bawat pusong nagmamahal ay isang santuaryo. Bawat gawa ng kabaitan ay panalangin naging laman. Hindi ito ang mensaheng gustong ikalat ng Roma. Ang panloob na templo ay hindi mabubuwisan. Ang personal na relasyon sa Diyos ay hindi makokontrol. Kaya ang mga salitang ito ay ibuon. Pero sa Ethiopia, nakaligtas ang mga ito. Napakalaki ng implikasyon. Kung ang banal ay talagang naninirahan sa loob ng bawat tao, kung gayon ang buong istruktura ng organisadong relihiyon, kasama ang mga tagabantay nito, ang mga hierarchy nito, ang mga hinihingi nitong pagsunod, ay nagiging hindi kailangan. Marahil ay maging hadlang pa ang babalalaban sa huwad na pananampalataya. Ang mga teksto ng Ethiopia ay nagtala ng isang propesiya na nakakatakot para sa ating panahon. Ang mga sulatin na ito ay nagmumungkahi na binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad na sa hinaharap, ang mga tao ay sisigaw ng kanyang pangalan sa mga lansangan habang walang laman ang kanilang mga puso. Magtatayo sila ng matataas na simbahan, ngunit kalilimutan ang kasimplihan ng pagmamahal. Ayon sa mga tradisyong ito, pinagpala ang mga nagdurusa para sa aking pangalan, hindi sa salita, kundi sa katahimikan. Sapagkat lumalakad ako kasama ang mga nakalimutan, ang mga tahimik na mananampalataya, na ang pananampalataya
ay hindi nangangailangan ng manonood. Sinasabi ng mga eskolar ng Ethiopia na hinulaan niya na ang mga huwad na lider ay magsusuot ng damit ng kadalisayan habang nilalamon ang mga mahihirap, na ang kanyang mga turo ay pipilipitin upang maging mga kasangkapan ng kapangyarihan, na ang mga pamilya ay magkakahiwalay, ang mga kasinungalingan ay tatawagin na katotohanan, at ang kadiliman ay kakalat kapag hindi na makikilala ng mga tao ang kanyang boses. Ang pagbabasa ng mga sisiping ito ngayon ay parang hindi sinaunang kasaysayan, kundi parang salamin na itinapat sa ating modernong mundo. Isipin mo, ilang beses na nating nakita ang mga lider ng relihiyon na nahuli sa mga iskandalo habang nangangaral ng kabutihan. Ilang digmaan ang nilabanan sa pangalan ni Kristo. Gaano karaming yaman ang naipon ng mga simbahan habang nahihirapan ang kanilang mga kongregasyon. Kung tunay ang mga tekstong ito, nakita ni Jesus ang lahat ng ito na darating. Hayaan ang iyong katawan na maging buhay na panalangin. Marahil ang pinakamagandang turo sa mga nakatagong tekstong ito ay ang linyang ito na naingatan sa tradisyon ng Ethiopia. Hayaan ang iyong katahimikan na magsalita ng mas malakas kaysa mga sermon. Hayaan ang iyong katawan na maging buhay na panalangin. Binabago ng turong ito ang lahat. Ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagsasagawa ng mga ritual o pagmemorya ng kasulatan. Ito ay tungkol sa pagbabago ng bawat hininga, bawat kilos, bawat sandali sa isang handog ng pagmamahal. Ito ay isang Jesus na nagsasalita hindi mula sa trono, kundi mula sa ilang. Hindi sa pamamagitan ng mga institusyon, kundi sa pamamagitan ng mismong puso ng tao. Inilalarawan ng mga teksto ng Ethiopia ang isang espiritualidad na malalim na personal, radikal na simple, at ganap na subversibo sa organisadong kapangyarihan. At sa loob ng mga siglo, tanging ang Ethiopia lamang ang nakaalala sa mga salitang ito, o gayon ang sinasabi ng kanilang tradisyon. Kabanata 3. Ang mga propesiya ng nakalimutang apoy. Ang espiritu na babangon mula sa hindi inaasahang mga lugar. Ang mga kasulatan ng Ethiopia ay naglalaman ng propesiya na hindi kapanipaniwalang may kaugnayan ngayon. Ayon sa mga tekstong ito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na kapag naging tiwali at hungkag ang organisadong relihiyon, ang kanyang espiritu ay muling babangon, hindi mula sa mga palasyo o katedral, kundi mula sa mga disyerto, mula sa mga kabundukan, at mula sa mga anak ng mga inalipin at nakalimutan ng lipunan. Itinala ng mga tradisyong ito ang kanyang sinabi. Ang aking boses ay babalik sa pamamagitan ng mga hindi pinapansin ng makapangyarihan. Ang katotohanan ay darating hindi mula sa gintong mga pulpito, kundi mula sa mga pusong nasira na naniniwala pa rin. Ito ay ganap na nagbabaligtad sa istruktura ng institusyonal na Kristyanismo. Iminumungkahi nito na ang pinakamalapit sa katotohanan ng Diyos ay maaring hindi makita sa Vatican o mga mega ministry, kundi sa tahimik na pananampalataya ng mga nakalimutan, sa mga shelter ng mga walang tirahan, sa mga bilangguan, sa mga tahanan ng mga solong ina na nagtatrabaho ng 3 trabaho para mabuhay. Marahil ang boses ni Kristo ay lagi nang nandoon sa mga gilid, naghihintay na huminto at makinig ang mundo. Ang apoy na sumusunog sa kasinungalingan. Bago ang kanyang pagakyat, ayon sa tradisyon ng Ethiopia, nagsalita si Jesus tungkol sa isang paparating na apoy, hindi isa na sumisira sa mundo, kundi isang sumusunog sa kayabangan, kasakiman, at ilusyon. Itinala ng mga tekstong ito ang kanyang sinabi. Ako ang binhi at ang espada, babalik ako, at ang aking apoy ay gigising sa mga natutulog sa kadiliman. Ang apoy na ito, ipinaliwanag ng mga teologo ng Ethiopia, ay ang apoy ng espiritual na pagising. Hinuhubad nito ang lahat ng huwad hanggang tanging katotohanan na lamang ang natitira. Sinusunog nito hindi ang mundo, kundi ang mga kasinungalingang sinasabi natin sa ating sarili. Ang mga maskara natin isinusuot, ang mga idolong sinasamba natin. Sa mundong nalulunod sa materialismo, adiksyon at espiritual na kahungkagan, ang propesiyang ito ay parang hindi sinaunang mistisismo, kundi isang mapa para sa ating panahon. Marahil ang pagbabalik ni Kristo ay walang kinalaman sa pagkabiyak ng langit, at lahat ay may kinalaman sa pagising ng mga tao sa katotohanan na nasa loob nila mula pa noon. Bakit tanging Ethiopia lamang ang nag-ingat? Dito ang natatanging kasaysayan ng Ethiopia, ang nagpapaliwanag kung paano nakaligtas ang mga tekstong ito nang marami ng iba ang nawasak. Ang bansang ito ay naging Kristiyano noong ika-4 na siglo, bago pa opisyal na naging Kristiyano ang Roma. Hindi ito kailanman sinakop ng mga kolonyalistang Europeo sa panahon ng imperialismo. Ang pananampalataya nito ay umunlad ng nagsasarili, hinubog hindi ng mga konsehong pampulitika, kundi ng mga munghe sa disyerto at mga mistikong gawi. Habang ang Kristyanismong kaluranin ay naging kaakibat ng imperyo ni Constantine, ng mga krusada, ng kolonisasyon, ang pananampalataya ng Ethiopia ay nanatiling ligaw, hindi kontrolado, malalim na espiritual. At kaya ang mga mistikong turong kinatatakutan ng Roma, ang mga anghel, ang mga espiritual na labanan, ang direktang pakikipagtagpo sa banal, lahat ng ito ay nanatiling buhay sa Kristyanismo ng Ethiopia. Ang nakalimutang apoy ay hindi kailanman namatay. Naghintay lamang ito sa mga mataas na lupain, sa mga sinaunang monasteryo, kung saan ang mga monghe ay nagdarasal pa rin sa mga wikang nakalimutan na ng karamihan sa mundo. Kabanata 4. Ang nawawalang ebanghelyong napisapot, mapanamong ilay kaya maibuwan o ng kapayapaan isang kwento na hindi kailanman nasabi sa mundo. Ang bersyon ng Kristyanismo na kilala ng karamihan sa mga tao
ay nakasentro sa isang imahe, brutal at malupit. Si Jesus na nakapako sa krus, nagdurusa at namamatay para sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Ngunit malalim sa mga monasteryo ng Ethiopia ay mayroong ibang talaan, isang matatagpuan sa tinatawag ng ilang eskolar na ang Ebanghelyo ng Kapayapaan. Ang tekstong ito ay nagsasabi ng radikal na kakaibang kwento. Sinasabi ng tradisyon ng Ethiopia na si Jesus ay hindi kailanman ipinako sa krus. Ngayon, bago itanggi ito agad, isaalang-alang kung ano talaga ang sinasabi sa atin dito. Hindi ito modernong conspiracy theory. Ito ay isang sinaunang tradisyong Kristiyano na iningatan ng isa sa pinakamatandang simbahang Kristiyano sa mundo, ang gurong lumakad palayo. Ayon sa tradisyon ng Ebanghelyong ito, nang dumating ang mga autoridad upang arestuhin siya, si Jesus, sumusunod sa halimbawa ng mga propetang nauna sa kanya, ay umurong patungo sa ilang. Hindi siya nagpasakop sa pagpatay. Hindi siya naging martir. Sa halip, iminumungkahi ng mga teksto ng Ethiopia na nagpatuloy siyang magturo sa kanyang mga alagad tungkol sa pagpapagaling, kadalisayan at pamumuhay ng kaayon ng nilikha ng Diyos. Nakipag-usap siya sa tinatawag ng mga tradisyong ito na mga anghel ng hangin at tubig na nagtuturo na ang mismong lupa ay sagrado. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang pagkawala ay hindi naunawaan. Ang mga kwento ay nagbago habang dumadaan sa iba't ibang kultura, iba't ibang wika, iba't ibang kontekstong pampolitika. At sa kalaunan, ang salaysay ng pagkakapako ay nag-ugat. Hindi kinakailangang dahil totoo ito, kundi dahil may layunin itong pinagsilbihan. Bakit kailangan ng Roma ang isang namamatay na tagapagligtas? Matagal nang pinagtatalunan ng mga teologo ng Ethiopia na ang kwento ng pagkakapakoy ay nagsilbi ng perpekto sa mga layunin ng Imperyong Romano. Isipin mo, isang namamatay na tagapagligtas na nagdusa at sumunod, pinalakas nito ang pagsunod sa autoridad. Ginawa nitong birtud ang pagdurusa. Tinuruan nito ang mga tao na tanggapin ang kanilang kapalaran at maghintay ng gantimpala sa langit. Isang buhay na guro na naghikayat ng espiritual na kalayaan at direktang koneksyon sa Diyos. Nagbantay iyon sa buong istruktura ng kapangyarihan. Sa konsilyo ng Nikea, ang mga lider ng simbahan sa ilalim ng kontrol ng Roma ay pumili ng mga tekstong nagbibigay diin sa sakripisyo, pagdurusa, at pangangailangan para sa institusyonal na kaligtasan sa pamamagitan ng simbahan. Ang Ethiopia, na hindi kailanman sumagot sa Roma, ay nagpatuloy na nagtuturo tungkol kay Yeshua, ang manggagamot. Isang Jesus na ang misyon ay hindi ang mamatay, kundi ang ipakita sa sangkatauhan kung paano tunay na mabuhay. Ang mensahe ng buhay na Kristo. Sa tradisyon ng Ethiopian Gospel of Peace, itinuro ni Jesus sa kanyang mga tagasunod na dalisayin ang parihong katawan at kaluluwa sa pamamagitan ng pag-aayuno, panalangin at paglubog sa likas na mga tubig. Tinawag niya ang lupa na ina at ang araw na ama. Itinuro niya na ang buong kalikasan ay konektado sa banal at na ang tunay na kalayaan ay nagmumula hindi sa paniniwala sa kanyang kamatayan, kundi sa pag-aaral na mabuhay ng may kahinahunan, katotohanan at pagmamahal. Ang Jesus na ito ay hindi humihingi ng pagsamba. Siya ay nag-aanyaya ng pagbabago. Hindi niya hinihiling sa mga tao na maniwala sa tamang mga bagay. Hinihiling niya sa kanila na maging ang tamang mga bagay. Mahabagit, tapat, konektado sa lupa at sa isa't isa. Ebidensyang humahamon sa lahat, madalas itinatapon ng mga modernong historiador ang salaysay na ito dahil hindi ito sinusuportahan ng mga talaan ng Roma. Ngunit itinuturo ng mga iskolar ng Ethiopia ang isang mahalagang bagay. Ang kanilang lupain ay naging Kristiyano bago pa ang sa Roma. Ang kanilang wika, ang Ge'ez, ay isa sa pinakamatanda sa mundo. At ang mga arkeolohikal na natuklasan sa mga lugar tulad ng Aksum at Yeha ay nagpapakita na ang Kristyanismo ay umunlad sa Ethiopia sa isang ganap na independenteng landas. Maging ang Dead Sea Scrolls ay naghahayag na ang mga grupong tulad ng mga Isin na nagsanay ng pagpapagaling, namuhay ng simple at umiwas sa karahasan ay umiral sa panahon ni Jesus at may mga paniniwalang kapansin-pansing katulad ng inilalarawan ng mga teksto ng Ethiopia. Marahil hindi sila mga erehe pagkatapos ng lahat. Marahil pinoprotektahan nila ang orihinal na mensahe. Isang mensahe tungkol sa pagpapagaling at pagising, hindi pagdurusa at kamatayan. Ang tanong ay, hindi kung mapapatunayan natin totoo ang kwento ito. Ang tanong ay, ano ang inihahayag nito tungkol sa pagkakaiba-iba ng maagang Kristyanismo bago istandardisan ng Roma ang lahat? Kabanata 5, Ethiopia. Tagapag-ingat ng tunay na salita, ang pananampalatayang hindi nasakop nag-iisa ang Ethiopia sa kasaysayan. Habang halos bawat bansa sa Africa ay nahulog sa kolonisasyon ng Europa, na natiling malaya ang Ethiopia. Hindi ito swerte. Ito ay matinding paglaban, estratehikong karunungan, at marahil proteksyon ng Diyos. At ang kalayaang iyon ay nag-ingat ng isang bagay na mas mahalaga pa kaysa lupain. Pinoprotektahan nito ang isa sa pinakamalinis na daloy ng Kristyanismo mismo. Nang dumating ang mga misyonaryong Europeo sa ibang bahagi ng Africa, dala nila ang kanilang mga Biblia at mga paniniwala. Sila ang nagpasya kung ano ang kasulatan at ano ang erehiya. Ngunit sa Ethiopia, ang Kristyanismo ay matanda na. Itinatag na. Kompleto na. Tiningnan ng mga Ethiopian ang mga bagong dating na ito at ang kanilang manipis na mga Biblia at mahalagang sinabi, mas matagal na kaming Kristiyano kaysa sa inyo. Alam namin ang ginagawa namin.
Isang Biblia na mas matanda pa sa simbahan ng Roma, ang Ethiopian Orthodox Tewahedo Church, ay nagmula sa 3,000 taon na ang nakaraan sa pagsasama ni Haring Solomon at ng Reyna ng Sheba. Ang kanilang anak, si Menelik I, ayon sa tradisyon, ay nagdala ng kaban ng tipan sa Ethiopia, kung saan marami ang naniniwala na nananatili itong nakatago hanggang ngayon sa sinaunang lungsod ng Aksum. Nang dumating ang Kristyanismo sa Ethiopia noong ika-4 na siglo, hindi ito dumating bilang pananakop. Dumating ito bilang pagkilala na para bang naghihintay ang bansa sa isang katotohanang naramdaman na nito sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Sa ika-6 na siglo, ang mga manlalakbay tulad ni Cosmas Indicopleustes ay sumulat na ang Ethiopia ay hindi lamang Kristiyano. Ito ay isang kanlungan para sa mga inuusig na mananampalataya na tumatakas sa karahasan ng Roma. Naging tagapag-ingat ang Ethiopia ng mga teksto, tradisyon at mga turong na wala sana kahit saan pa. Ang kumpletong kasulatan habang ang mga Bibliang kanluranin ay binawasan sa 66 na aklat. Iningatan ng Ethiopia ang 88. Kabilang sa mga karagdagang tekstong ito ay ang aklat ni Enoch, naglalaman ng mga pangitain tungkol sa mga anghel, demonyo at istruktura ng mismong langit. Ang aklat ng mga Jubilee, nagbibigay ng mga detalyadong talaan ng paglikha at sagradong batas. Ang Didaskalya, nag-iingat ng mga praktikal na turo ni Jesus tungkol sa pamumuhay ng may integridad. Ang aklat ng Tipan, nagtala ng kanyang mga huling salita matapos ng muling pagkabuhay. Hindi ito mga random na dagdag na pinagsama-sama ng mga monghe noong Middle Ages. Ito ay mga sinaunang sagradong teksto, pare-pareho sa mga pinakamaagang tradisyong Kristiyano at nakasulat sa pinakamatandang wika sa mundo. Inalis ang mga ito sa mga Bibliang kanluranin hindi dahil mali ang mga ito, kundi dahil mapanganib ang mga ito sa institusyonal na kontrol. Nagsalita ang mga ito tungkol sa direktang karanasan ng mistiko, ng mga anghel at mga pangitain, ng isang pananampalataya na hindi kailangan ng mga gusali o mga pari upang mabuhay. Ang boses na hindi kailanman kumupas. Sa mga mataas na lupain ng Ethiopia, sa mga monasteryo na nakapatong sa mga bangin at inukit sa bato, ang mga monghe ay gumugol ng mga siglo sa paggawa ng isang sagradong bagay, pagkopya ng mga salita ni Kristo sa pamamagitan ng kamay, hindi para sa kapangyarihan, hindi para sa kita, hindi para sa pagkilala, para sa pag-iingat. Naniwala sila na kung kahit isang henerasyon ay nabigo na ipasa ang mga tunay na turo, ang liwanag ay mamamatay magpakailanman. Kaya nagdasal sila, nag-ayuno sila, kinopya nila ang bawat letra na may paggalang, tinatrato ang bawat salita, na parang taglay nito ang hininga ng mismong Diyos. At dahil sa kanila, maa-access pa rin natin ang mga tradisyong ito ngayon. Naniniwala ka man na ang mga tekstong ito ay literal na totoo o simbolikong makapangyarihan, isang bagay ang hindi maikakaila. Kumakatawan ang mga ito sa isang anyo ng Kristyanismo na nakaligtas sa labas ng kontrol ng imperyo. Isang Kristyanismo ng mga gilid, ng mga kabundukan, ng mga mistiko na hindi kailanman yumuko sa Roma. Pagtatapos, ang apoy na naghihintay, itinayo ng mundo ang kanyang Kristyanismo sa pundasyon ng Roma, sa hierarchy, kontrol, at sa kwento ng isang namamatay na Diyos na humihingi ng pagsunod. Ngunit sa Ethiopia, isa pang kwento ang nakaligtas. Isang kwento ng buhay na Kristo na nagturo na ang kaharian ng Diyos ay wala sa mga gusali, kundi sa mga puso. Hindi sa mga ritual, kundi sa pagmamahal. Hindi sa kapangyarihan, kundi sa tahimik. Hindi matitinag na pananampalataya ng mga hindi pinapansin ng mundo. Ang mga teksto ng Ethiopia ay nagtatapos sa pangakong ito na iniuugnay kay Jesus. Ako ang binhi at ang espada, babalik ako. Marahil ang pagbabalik na iyon ay walang kinalaman sa pagkabiyak ng mga ulap o mga anghel na bumababa na may mga trompeta. Marahil, ibig sabihin nito ay ito, na ang tunay na boses ni Kristo, hinubad ng politika, hinubad ng imperyo, hinubad ng lahat ng huwad, ay naghihintay sa mga lugar na nakalimutan nating tingnan, sa katahimikan ng mga monghe na hindi kailanman tumigil sa paniniwala, sa mga kabundukan ng isang bansang hindi kailanman yumuko, sa mga pahina ng isang Biblia na sinubukang burahin ng mundo. Ang nakalimutang apoy ay hindi kailanman namatay. Naghintay lamang ito sa sandaling handa na ang sangkatauhan na makinig muli. At marahil ang sandaling iyon ay ngayon. Outro, ano ang paniniwala mo? Maaari kayang totoong hawak ng Ethiopia ang mga nawawalang turo na nagbabago sa ating pag-unawa sa Kristyanismo? O ito ba ay mga magagandang alamat mula sa isang sinaunang kultura na sinusubukang pangalagaan ang kanyang natatanging pagkakakilanlan? Ang totoo, maaaring hindi natin kailanman malaman ng may ganap na katiyakan. Ngunit marahil hindi iyon ang punto. Marahil ang tunay na tanong ay, ano ang inihahayag ng mga tekstong ito tungkol sa pagkakaiba-iba at kayamanan ng maagang pag-iisip ng Kristiyano bago ito istandardisa at kontrolin? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ito ay isang pag-uusap na dapat gawin kung nagawa kang maantig o mahamon ng kwentong ito. Siguraduhin i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa higit pang mga nakatagong kasaysayan na ayaw malaman ng mundo. Ang katotohanan ay lagi nang nandoon na ingatan sa mga nakalimutang wika at protektado ng mga tapat na kamay. Minsan, 2,000 taon ang kailangan upang muli ito